Magatuon kita sang Parables of the Kingdom sa aton nga midweek service. Okay? Pangabayon ta kamo sa pagtindog, basahon naton ang Matthew chapter 25 verses 1 through 4. Matthew 25 verses 1 through 4. Basahon naton sang dungan. Ready? Read. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. The 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps, and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Mga muyo kita, nay, amay nga langit nun, kabay pa nga tagaan mo kami sang kaalam kag paginchindi, sa pagpamati kag sa paghangop Ginoo sang imo nga pulong. Buligan mo kami nga ang mga lessons nga ma-learn namon diri ma-reflect namon sa amon nga kabuhi kag makita namon kung anong dapat namon Ginoo nga kayuhon kag liwaton Ginoo. Lord, buligi kami nga bisan malawig, mabudlay kag madugay, magahulat kami Ginoo sa imo pagbalik. Ining amon pangamuyo in Jesus name. Amen. Amen. So ang title sa mensahe naton, The Parable of the 10 Virgins in Matthew chapter 25. Kung sa aton pa, sa kasal may ara sang, ano ganing ginatawag sang mga babae nga nagaupod sa kalaslon? Mga bridesmaids. So ginatawag ini nga 10 virgins because ginahambal ini sang iban nga mga translations nga 10 bridesmaids. Mga babae nga bataon or bridesmaids. Sa King James, 10 virgins. Pero subong niya, hindi mo na mabalaan kung ang bataon or bridesmaids, virgin pa or hindi. Pero sa unaya, basta bataon ka, ginatawag kaya nga virgin. Okay. Lantaw nanay naton diri sa The Parable of the 10 Virgins kung ano ini ang ginapatuhuyan sang mga bagay diri, characters. May ari diri the bridegroom, and then the lamps, and then may oil, may lampara, kag sa sulod sang lampara, ang gas niya among oil, and then may ara sang midnight cry, may nagsinggit nga nag-abot na ang ginahulat, ang bridegroom, and then may ara nga 10 virgin. Sino ini ang the bridegroom? Sa sini nga parable, sino diring bridegroom? Si Jesus Christ. Siya ina ang ginahulat sang tanan nga magabalik. And ano ining ginapatuhuyan sang lamps or mga lampara? Ang lamps nagahambal ini sang profession of faith naton or good works. Ang mga makita sang taho sa gwa. Amo ni sang lamps. Ang oil, iban gina-refer ini nila sa Holy Spirit. But sa parable of the 10 virgins, wala diri ginaistoryahan ang oil. Part lang ini sa istorya, ang oil para magsiga ang lamp. So, mambal ini naton nga genuine or inner faith. Ang aton matudtuod nga pagtuo sa sulod. Amo ining hindi makitaan sa mga taho nga nagatulok sa aton. And then, the midnight cry, ano ini? The return of Christ. Ang pagbalik, ikaduhang pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. Ang 10 virgin, sino ini? Mga Kristohanon, mga ginluwas sang aton nga Ginoo. So na insidihan ta na ang mga characters kung sino ini ginapatuhuyan, diri kita na belong sa mga naghulat kay Jesus Christ. So number 1, anong mga lessons naton diri nga ma-learn? Number 1, faith and relationship with God are personal. Ang inang pagtuo kag relasyon naton sa Dios ato na iya. Hindi diri makahilabot ang iban nga mga taho. It means wala ini sang sakpanay. Siling diri sa may Matthew 25 5 to 9. So nabasa naman naton tong 1 pakadto sa may verse number 4. Okay, nagahulat sila, ang 10 virgins nagahulat sa bridegroom nga mag-aabot. Samtang nagahulat sila, nadugayan ang
bridegroom or ang groom nga mag-aabot. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. At midnight, there was a cry made. Sa tungang gabigid. So ginahambal ini nga ang midnight cry or ang pagsinggit aragid sa tungang gabi kay ti daw kasi ng tungang gabi do wala gid ya sang tawo nga nagakabugtaw. Lain niya sang una nga mga tawo temprano patulog. Verse number 6. At midnight there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Okay? Siling diri sa nagsinggit, ara na ang ginahulat, ang bridegroom, okay, sugataan nyo na sa. Sugataan nyo na sa. Verse number 7, and all those virgins arose. So, pila ko nung nagbugtaw? Tanan sila nga naghulat, nagbugtaw. And trimmed their lamps, and the foolish said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. Nangayo sila panggatong. Kay siguro, ang ilang lampara, may unod man to nga oil, pero wala sila nagdala sang reserve. Samtang nagahulat sila, naubos ng ilang oil. And nangayo sila sa iban. In verse number 9, but the wise answered, saying, not so. Siling sa mga maalam nga nagdala sang reserve, hindi pwede. Hindi pwede kami maghatag sa inyo, lest there be not enough for us and you, but go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Siling sa mga mainalamon, hindi ko pwede i-share ini sa inyo, ngita ka mo tuya sang baklan nyo para sa inyo nga kaugalingon. So, ang pagtuo gali kag relationship naton sa Dios personal ina. Hindi man na ginadali-dali nga siling bala nga ati pamatanon pamanta subong hulaton ta na lang magtigulang ta magtadlong kita sa Ginoo, hulaton ta lang lapit na lang magabot ang Ginoo or lapit na lang madula aton kabuhi dra taya magbira-bira alagad sa Ginoo. Hindi ganit na pwede. Hindi na naton madali-dali, hindi na naton mabakal, hindi na instant. So faith and relationship with God are personal. Kung basihan naton ang mga kabataan ni Samuel. Sino sa inyo kakilala kay Samuel, the prophet Samuel? Si prophet Samuel puwerte katutom nga propeta sang Dios. Kung kita mo ang kabuhi ni Samuel, isa man ini siya ka nag-lead sang nation of Israel. Siya ini ang nag-anoint kay King Saul, kay King David. Kag siya man ini ang nagpanguna sa pagbato sa mga, bisan si Samuel, nag-away sa gani sa mga country nga magsakop sa ila. Pwerte ini siya ka-faithful sa Dios. Pero ang iyang mga kabataan, lantawan nyo. In 1 Samuel chapter 8, it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel. So siya ang leader, ang iyang mga kabataan, ginimo iyang judges, mga hukom sa ilang nasyon. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abiah. They were judges in Beersheba. And his sons walked not in his ways. Tutom si Samuel, pero ang iyang mga kabataan, bisan judges na sila, wala sila yan naglakat sa dalanon nga ginkabuhi ni Prophet Samuel, but turned aside after lucre and took bribes and perverted judgment. So ano matabo kung ikaw isa ka hukom? Pwede ikaw makapangayo sang kwarta para paboran mo to ang dapat mo hukman. Di ba lang mo man na subong kakatabo? They took bribes
And anong perverted judgment? Ginabaliskad nila ang pag-judge sang intsakto. Digto sila nag-focus sa kwarta. Sa muning natabo sa kabuhi sa mga kabataan ni Samuel. And kung basahon mo na sa idalom, kag sugpon sa mga istorya, ang mga tao nagreklamo na sa pamalakad sa ilang nasyon. Kaya hindi na sila kontento sang judgment sa mga kabataan ni Samuel. Diri nagsugod ang first nga hari sa Israel. That is why ang mga tao nagsiling, tagain na lang kami sang hari, kay imo mga bata sa lawayon man. Amo ni nagsugod nga naghari si King Saul, bangod sang kabataan ni Samuel. You see, bisan ano na katutom sang tatay sa Ginoo, kunang bata, dungol ginaya. Because sila may ara na kaugalingon nga pinsar. May ara na sila kaugalingon nga mga desisyon sa kabuhi. Yawan si Samuel, huyan si Samuel. Hindi lang si Samuel, mga kabataan man ni Eli. So si Eli, mambal naton nga hindi man ni siya kaangay katutom gid kay Prophet Samuel because si Eli amo ang high priest. Medyo mag-an siya, magdisiplina sa iyang mga kabataan. In 1 Samuel chapter 2, the sons of Eli were sons of Belial. They knew not the Lord. When you say Belial, it means mga malain nga tao. Ang translation sang iban, mga anak sang yawa. Wala sila kakilala sa Ginoo. Sons of Belial means useless nga mga tao. Shortcut, verse number 15, also, before they burned the fat, ang plastada sini, ang mga kabataan ni Priest Eli, ano gani man? Priest man sila. So kung priest ikaw, ang imo pagkaon ara sa sulod sang templo. Ang mga kabataan ni Eli, may mga bata-bata ni sila. Ginasugo nila nga magkuha to sang pagkaon sa mga offering. Di bala ang ginakaon sa mga ara sa templo, ang mga offering sa mga tao? Mag-offer sila abi baka, ginapatay ang baka, ginasalod ang dugo, and then ang iban siya nga mga parte ginatago. Pero ang ila ginahimo, nantawan niyo bala verse number 15, also before they burned the fat, wala pa masunog ang offering, the priest servant, amo ni mga bata-bata sang kabataan ni Eli, ginasugo yan ang nagkadto sa mga nagaihaw. The priest servant came and said to the man that sacrificed, give flesh to roast for the priest. Tagain ako sang parte para sa kay boss namon nga pari. For he will not have sodden flesh of thee, but raw. Verse number 17, wherefore the sin of the young man was very great before the Lord. Wala pa ma-offer ang offering, nagakwa na sila sang ilang nga gusto nga parte. So, parang siya manabala sa mga Christians, nga wala pa gani ka pangamuyo sa pagkaon. Ang mga pagkaon to nga ginprepare para sa mga bisita. Damo na kaklatabo sa church, di ba? Ang litson to nga para sa bisita, ginkuhaan na parte sa mga membro kag nagsipte na sila para sa ila kaugalingon. Amuning ginahimo sa mga kabataan ni Priest Eli. Anong gakatabo? Siling diriyo, the sin of the young man was very great before the Lord. Anong resulta? For men abhorred the offering of the Lord. Ano kunong resulta? Wala na sa mga taho digto nga nanamian mag-offering pa sa Ginoo. Why? Because ang ilang offering ginaabusuhan sa mga leader sa simbahan. Wala ginarespeto. So, pwede taman ni ma-reflect nga kung ang leader malain, kung ang leader corrupt, wala na pila kadlaw sa may magsimba sa simbahan ta.
Because ang malain nga testimony. Because ang mga nakita nila nga discouragement. For men abhorred the offering of the Lord. Discouraged sila. Because ang leader mismo sa lawayon. So, ang aton nga personal nga faith, hindi niya pwede mapasa. So, ano daring application? Ginadumdum ko samtang ginaplastar ko ni. Siling ko, ang bata ko nga daan, do ka strong-willed katama. Kung may gusto na siya, mamulugso na siya, masinggit na siya, kay kuhaon niya ganyan niya gusto. Di kung pagustuhan lang na sa namon nga pagustuhan, at ibasi magparusabala sa bata ni Eli kag ni Samuel, nga discouragement pila kadlaw. So ang Bible, may ara sang pamaagi kung paano ina masulbar. Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ako nalipay ko na nga, bago lang ko din nagkanta, nagbit, kita ko da bata ko, nagabit man. Siling ko, better, nga daw bisan mabudlay sa amon ni Ma'am Adele, magdaladala sa amon nga bata sa simbahan, kay layo pa man amon balay, better na lang nga dalon para samtang gamay pa siya, kita yan na nga amuning ginahimo. Dapat nagasimba, nagakadto sa church, nagapangamuyo. Antes na yan magkaon, si Sayon, i-remind niya ka na, pray. Remind niya ka na nga mag-pray. Di kumbaga, kung ang bata halin siyang gamay, amo na ang naandan niya, hindi na siya matingala, nga nag-pray haw, nga nagapangamuyo haw, nga nagakanta haw, nga nagabit haw, nga nagakadto sa simbahan. While compare mo sa mga bata nga sultiro na, or tigulang na, nga gindala mo sa simbahan, kabalik awot sa ila mag-ilis ang tsakto nga bayo, magsapatos, mag-behave sa sulod sang church, mga muyo, magbasa Bible, because bago lang na iya sa ila. While kung bata, pag intudluan mo, natural na iya sa ila nga dapat makantagi kami sa choir, dapat mas special number kami, dapat may nabalaan kami parte sa music, because gintudluan na sila, ginsanay na sila. When he is old, he will not depart from it. Amo na nga ginhambal sang Deuteronomy chapter 6, verse number 7, sa mga ginikanan, ginremind ni Moses ang mga Israelites, kay kita ni Moses may mga bagong tubo naman. So mga pamatanoon nga nagapatubo sang ilang nga buot, ginremind ang ilang nga mga ginikanan, ini sila itudlo nyo gid sang mapisan. Teach them diligently unto thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house. Sa mga tawhay naton nga tsimpo, dapat ang ginaistoryahan naton sa aton balay, upod sa aton nga mga kabataan, ang pulong sang Ginoo. Kung basahon mo, pulong sang Dios. God's law ang ginaistoryahan diri nga dapat itudlo. When thou shalt talk of them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, kung maglakat ka mo, or mag-shopping ka mo, or magpa-esplanade ka mo, o Sunset Boulevard, amo ini ang dapat ninyo ginaistoryahan. O kung maghigda man ka mo, antes magtulog, amo mani ang ginaistoryahan nyo, ang pulong sang Dios. O kung bisan magbugtaw ka mo sa aga, amo manigyapon ang inyo istoryahan. I-remind sila sang pulong sang Dios. Proverbs 1, verse number 3. Hindi nagli Proverbs. Siling diri, the aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to wine, teachers of good things. So, reminder diri sa aton, na kung kita nakaintindi, kita ang mas mature, dapat maging good example kita sa mga utod naton nga ara sa idalom naton. Sa mga utod naton nga nagatulok sa aton. Because, whether you like it or not, leader ikaw.
Leader ikaw sa maayo o leader ikaw sa malain? Ang ginalantaw nila bla sa imo, kag ginasunod nila bla sa imo, intsakto o kung nagapalain sa ilang nga kabuhi. So dapat ang mga may edad, teachers of good things. Si Lois and Eunice, lula kag nanay ni Timothy. Ang nami siniya nga bata, bisan wala ginasakpanay ang pagtuo, ginpasa nila ang ini nga pagtuo sa ilang nga bata kag apo. 2 Timothy 1:15, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, kay Timothy, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. So kita ni Paul nga ang pagtuo nga ara kay Timothy, amo mani ang naghalin sa iyang nanay, nga ang halin sa iyang nanay, naghalin man sa iyang lola. That is why nagambal si Paul, that from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Nga amunang magapaalam sa imo sa salvation through faith in Christ Jesus. Hindi tuod sak panay ang pagtuo, pero pwede ini mapasa kung nagatudlo kita sa mga pamatanon sa aton. Number 2, faith is a marathon, not a sprint. Anong kinalain sang marathon? Kag 100-meter dash. Ang 100 meter ya, lipot lang na iya, pero padasig-dasig. Ang marathon, hindi niya padasig-dasig, patapos-tapos ina. Ang aton nga pagtuo sa Dios, hindi pa dasig-dasig. Hindi pa big time dayon, o kung pa bombastic, pero sa tunga-tunga sa imo kabuhi, wala ka nagali dayon. Patapos-tapos ini. I-short ka to lang naton, verse number 6, Matthew 25. And at midnight there was a great cry. Behold, the bridegroom cometh, go out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps, and the foolish said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. So, naubstan sila yasang gatong. Isa man da ka lesson nga makita naton, nga ang iban to ya, nagdala sang reserve, ngang iban, wala sila nagdala sang reserve nga oil. Ano ay hanang ara sa ilang kinalain? Ang sa wise virgins, nagdala sila reserba nga oil because gapaminsar sila, muna gintawag sila nga wise, because gapaminsar sila sang matabo sa future. Paano abi kung madugayan amon hulat? Kay gabi mo. Paano abi kung madugayan amon hulat? Di maubos amon oil, madala kami sang reserba. At tuya ang 5 nga foolish, para sa ila siguro, ati maabot man na sa dayon Kumbaga, hindi iya importante sa ilang ila ginahulat. Kay kung importante para sa imo ang imo ginahulat, tanan himuon mo para mag-abot siya. Di ba? Amo na ang pinakadako nga lesson sa paghulat. No? Pwede na naton ma-apply sa paghulat mo sa imong palamanon, paghulat mo sa imong palangasawaon. Dapat kung importante gina sa imo, himuon mo ang tanan. Nga ang ginahulat mo, masigurado mo nga ara ka. Basi wala ka na pag-abot ya. Or basi taken ka na. Kanugon. Si Job, lantawa bala, lang taon mong kabuhi ni Job, kaluluoy, gid kaayo ang kabuhi ni Job. Way labot nga nadula, iya propidad, iya nga mangkasapatan, iya nga manggad, iya nga health, ginkuha man. I-short ka to na lang naton in Job chapter 2, siling sang asawa niya sa iya.
Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Amo manibi, maabot bing adlaw nga mayo lang siyang ginuspital ko, wala ko hinbayaan ng asawa ko. Ano abi ko nang balon niya ko to sang Domingo. Sige ka man nagyapon, inom soft drinks. Mayo pa mapatay ka na lang. Na-suicide na lang ugo, magamo na. Kalain gali no kung may asawa ka nga amunay magambal sa imo, you curse God and die. Sigiyon mo pa na simba sa Ginoo mo? Pakamatay ka na lang. Mayo pa mapatay ka na lang. Diba mo na. Siling ni Job, ang imo ginahambal do panghambal sa mga buang-buang nga babae. What shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Batunon talang ya, ang mga maayo halin sa aton nga Dios. Pero kung mga malain na gani ang nagaagi sa aton kabuhi, mauntat na ta? Hindi na ta magbaton? So amo ining ginatawag nga pagtuo nga 100-meter dash lang or sprint nga pagtuo. Sa una-una, tutom-tutom kita. Pero kung may mag-abot ng mga pagtilaw, may mga mag-abot ng mga problema, daw nabudlayan na kita, daw inconvenient na sa aton nga magsimba, inconvenient na sa aton mag-alagad sa Ginoo, maglambot na sa pag-sacrifice. Lord, do wala ko na yan ang ako sa imo nga, maamo ko na, hindi lang ko anay, Lord. Hasta lang ko di So ang pagtuo, hindi niya padasig-dasig. Patapos-tapos ini. Siling ni Job sa may verse number 15, bisan patyon ko sang Dios nga ginatuuhan ko. Yet will I trust in Him. But I will maintain mine own ways before Him. Ang butsilingon diri ni Job nga masalig man ko gyapon sa iya, wala ako sang bag-ohon. Sang akon nga ginhimo sang una sa subong. Amo mangyapon ang akon nga pagtuo, amo mangyapon ang akon nga pagsalig sa akon nga Dios, wala nagbag-o. Bisan amo nin tabo sa akon. Kabalo kamo paano ginsilutan sang Dios ang asawa ni Job? Sino may ideya di? Ginsilutan sang Dios asawa ni Job. Ni kamo mga asawa, hindi gid kamo maghambal sa inyong nga bana nga pakamatay ka na lang. Way kapulos. Isilutan gid kamo sang Ginoo. Wala kamo kabalo nga pag-ayo ni Job, pila ganila bata nga ginhatag liwat sang Dios. Pulo ka bata pagid ang ginbata sang iya asawa. Amakon mo kada tuig gabusong sa. Imagine na bala, isa pa lang gani kabilog bata namon, dumalipong na si Imang Madel kapulaw. Tapos, kada tuig, may ginakungkong di sa nga isa ka tuig, may ginakungkong masa nga 2 ka tuig. Breastfeeding pa be? Ipulo na kabilog. Siling ni Job na, sige ya, gusto mo dungangan ta. So, amuning lesson nga dapat naton mabalaan nga kung may mga pag-anto sa kabuhi, hindi tayo mag-surrender. Kaya ang faith, hindi niya sprint, marathon ini, patapos-tapos ini. Just like kay Demas, kung mabasa mong kabuhi ni Demas, isa man ini siya ka-disciple sang aton nga Ginoo. Makon mo, nabilong ikaw sa level nga kaupod ni Dr. Luke. Pero siling diri ni Apostle Paul kay Timothy, iting waigid nga magbisita ikaw sa akon, bisan kadali lang diri sa may prisuhan. Kay si Demas nga upod niyo sang una, si Demas nga disciple, ginsikwayan ako. It means ang una, updanay sila. Ginsikwaya ko because, aring rason, ginhigugmaya ang kalibutan. And then nagpalayo siya. So wala iyagin tapos ang iyagin umpisahan. Si Jesus nagsiling sa may John chapter 6 sa iyang mga disciples because from that time, ang disciple ni Jesus hindi lang 12.
Damo ina. Damo na sa mga disciples, damo na nagasunod sa iya. Pero sang sini nga time nga nagtudlo si Jesus nga ang context ni hambal ni Jesus, dapat ang akon nga lawas kaunon nyo. Dapat ang akon nga dugo imnon nyo para may kabuhi kamo nga wala sing katapusan. Sang nabatian ini sa mga tao, especially ang ginhambal ni Jesus nga ipatyon sa amuning natabo. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Nag-atras sila. Siling nila siguro, ops, do budlay na niyaw. Dumadalahig kami sa imo nga pagantos. Hindi lang kami daa. Nagpalagyo. Wala nila gintapos. Then said Jesus unto the 12, di kamo yang nga 12. Malagyo man kamo? Bayaan nyo man ko? And then siling ni Pedro, Lord, din kami makadto, Lord. Din pa kami iban makadto. Thou hast the words of eternal life. Ara sa imo ang pulong, mga pulong sang kabuhi nga walay katapusan. Malagyo ka sa iban, patay ka man gyapon. Ari diri ang kabuhi kay Jesus. So bisan budlay ang pagsunod sa iya, ang punta sina kabuhi. Daog gid tayo kung mag-upod kita kay Jesus. Number 3, ma-learn naton diri sa the parable of the 10 virgins that opportunity has an expiration date. Ina balang mga oportunidad nga ginhatag sang Dios sa aton, may katapusan ina. O, sinong Johnny, may blood clot sa ulo, pero lantawan nyo, makakadtuman sa gyapon sa simbahan. Makatrabaho man sa gyapon bisan gamay-gamay. Makaalagad man sa gyapon sa Ginoo. Oportunidad ina sang Dios. Pero madamo sa aton nga wala sang may ginabatsyag sa lawas. Hindi kabalo mag-alagad sa Ginoo, hindi kabalo maghatag tsimpo sa aton nga Dios. So ang inang opportunity nga na kanugon kay ginpabayaan naton nga mag-usik. Siling diri sa may verse number 11 and 12, afterward came also the other virgins saying, okay, basahon tanay verse number 10. And while they went to buy, atong mga 5 nga wala na tuyasang oil, bangod kay naubsan sila, nangita sila sang baklan. The bridegroom came. Pagbakal nila, nag-abot man ang bridegroom, ang ginahulat nila. And they that were ready, sila yung nagpreparar, handa sila nga time, nag-upod to sa bridegroom. Went in with him to the marriage. Nagsulod sila sa reception. And the door was shut. Ginsirado. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Lord, nakabakal na kami oil, nagasiga na amon nga lamp, buksi kami. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. Hindi na pwede kasulod, hindi ta kamuyang kilala. So, dapat ang opportunity nga ginahatag sa aton, hindi naton pagsayangon, kay hindi tanan-tanan ang oportunidad. Ara, ang ginasulit-sulit ko gidpermi nga ang tsura kuno ni Mr. Opportunity, kalbo na sa, pero ang iyang buhok sa tubang laba. So kung masugata mo si Mr. Opportunity, dakpon mo dayon ang buhok niya nga laba, kay kung magtalikod na sa imo, wala ka na sang dakpon sa iya. Malagyo na sa. So opportunity may ara sang expiration date. Amo ning hambal ni Solomon sa may Ecclesiastes 12 verse number 1, remember, sano? Now, you remember now thy Creator in the days of thy youth. While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them.
Mabuti ang tion nga hindi ka nagidya kaalagad sa Ginoo because hindi ka nakasahang. So ginhambal diri ni Solomon, subong na nga daan, amo inang pinaka-the best nga time magdumdum sa aton nga Ginoo. Sang Domingo, sang gabi, nga mapadulong kami sa ospital, ina balang do ginbinlan kan lang sang Ginoo, sang gamay nga kabuhi. Gamay-gamay na lang ginawa mo. Sining ko, Lord, kung subong mo kukwaon, ready man ko Ginoo, pero mayo pagid kung tagaano, pagid ko tsansa sa dason gamay pa dan bata ko, gusto ko pa siya maupod Ginoo, gusto ko man mag-alagad pagid sa imo. Pero kung kung hindi na tayo pagtagaan sa Ginoo sa oportunidad, may mahimo kita yan, wala kita sa may mahimo. Because sobra-sobra na nga oportunidad ang ginhatag sang Dios sa aton. Kag kun mapatay na kita, kung wala na kita diri sa kalibutan, hindi na gid kita yaka intra sang kabuhi diri sa mga tawo. Wala taya tsansa nga mag-alagad sa Ginoo. Digto na iya natapos ang aton nga opportunity sa sini nga kabuhi. Walang tawan yun ibalang verse, Ecclesiastes 9 verse number 5. For the living know that they shall die. Kabalo ang mga buhi nga mapatay sila. But the dead, sinong dead? Kung may lulo, ikaw, tatay nga napatay, nanay nga napatay, sila nga napatay, wala gid nakahibalo sang bisan ano. Neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Wala na sila inilungong sa aton diri ginapanghimo. Bisan pa magambal kabi nga ato sila sa langit, upod sila sang Ginoo. Maybe gin close ina sang Ginoo nga mabalaan nilang gakatabo diri sa kalibutan. Ginambal na ni Solomon, wala na sila may nabalaan. Verse number 6, also their love, ang ilang nga gugma, ang ilang ginabatsag sa aton sa ari di sila, kung wala na sila diri, wala na sila sang love or hatred, and their envy is now perished. Neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun. So you cannot say nga, ay ari kami diri subong, si tatay napatay na, balaan namon nga ginaupdan niya kami, balaan namon nga ginalantaw ya kami, balaan namon nga plangga ya kami, balaan namon nga gakabalaka sa amon. Siling ni Solomon, wala na iya. Hindi na nasa pwede makasulod sa tanga kag magbisita sa balay niyo. Wala na, tapos ng oportunidad. So ang opportunity may ara sang expiration date. Pasalamat kita sa Ginoo kay wala pa ta ma-expire. Kag ang opportunity nga ginhatag sa aton, ara pa sa subong. That is why siling ni Paul, as we have therefore opportunity. Sano ina? Maka-opportunity ko kung hindi na ko sako. Maka-opportunity ko kung senior citizen ako, magtauhay nako, amon ang opportunity ko nga mag-alagad gid sa Ginoo. Ina balang maka-opportunity ko kung makagraduate nako sa college. Maka-opportunity ko kung magsaka na rangko ko, kung magsaka na sweldo ko, amon ang opportunity ko ihatag sa Ginoo. No. Samtang buhay ikaw. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Kay kun mambal tabi nga sako ko bi, damo ko ginahimo, may ginafokusan ko. Ang tanan nga effort ara lang sa aton self. Hindi na ta makabulig to. Hindi na ka makahimo sang amon ni. Pero kung mapaminsar naton nga opportunity subong, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Ilabi na ang mga utod naton sa Ginoo. Ephesians 5:15 and 17. Sino diri ginhambalan sang verse number 15, 16 and 17? Sila nga diri, as we have therefore, sala ko. Verse number 16. Verse number 15. Nagsugpon ang babaw.
See then as ye walk circumspectly. Silang ni Paul, lantawon nyo gid nga daan nga nagapangabuhi kamo, nga nagalantaw sang palaabuton nyo, circumspectly. Not as fools, but wise. Hindi inaihan, nag-refer siya sang 10 virgins. May fools, may wise. Silang ni Paul, hindi ka mo manging kaangay sa fools, kundi manging kaangay ka mo sa mga mainalamon. Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Paano ko no maging wise? Dapat balaan ta ang kabubuton sang aton nga Ginoo kun ano. Verse 17, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Insindihon tagid kun ano ang kabubuton sang aton nga Dios. Insindihon tagid nga ang opportunity subong, hindi dason. Ining parable nga ginhatag ni Jesus, rich man and Lazarus, na take up ni naton sang last Sunday night, nga ang manggaranon nga tawo, manggaranon siya sa nga kalibutan, mayo iya nga bayo, mayo iya ginakaon. And then si Lazarus naman niya, nagapakilimos lang. Halos hindi kakaon. But nagabot ang time nga napatay sila nga duha. Maybe ining manggaranon nga tawo, ulihi siya patay. Kaya di si Lazarus, imol, unhealthy, una siya patay. Maybe ialungon, barato lang. Or ginputos lang siya sa banig. Pero napatay siya. Ang manggaranon, maybe damo nagkumpanyar sa iya, maybe ang iyang alungon, gold, malahalon, iyang mga ginpakaon sa mga nagkumpanyar, mga manamit, kag malahalon, damo iya bisita, pero ang kamatuoran, napatay man siya gyapon. And pagmuklat niya sa iyang mata, digto na sa may impyerno. And then nangayo siya tubig kay Lazarus. You see? Ang manggaranon nga tao, diri sa kalibutan, kung mag-abot sa piyak ang kinabuhi, imol-imol pa sa pinaka-imol. Kaangay ni Lazarus. Ang imol, payagin pangayuan niya, sila niya, ipadala si Lazarus diri sa akon, nga itumoy ang iyang tudlo sa tubig para magbugnaw sa akon nga dila. Sila ni Abraham, wala na. Wala na tsansa. Wala na opportunity. Siling sa mangranon nga tao, pwede nga si Lazarus na lang ibuhion liwat. Kag ipadala digto sa may kalibutan, sa balay sang akon nga amay, kay may 5 pa ko ka mga utod nga buhi. Para hindi sila magkadto sa lugar nga akon subong ginkadtuan. And then siling ni Abraham, hindi na pwede. Ara na to si Moses, kag ang mga propeta, pabay sila nga pamatian ini. So sino ini si Moses? Sino ini ang prophets? Ang Moses na diri nag-refer sa 5 books nga iya ginsulat, and ang prophets nag-refer sang sunod nga mga libro sa Old Testament hasta sa katapusan. From Joshua pakadto sa may Malakay. So ang but sa lingon diri nga kun hindi ang tawo ya maghusisa sang pulong sang Dios nga ginsulat, di makadtugid siya sa may impyerno. And ang pulong sang Dios enough man nga maghatag sa tawo sang information nga makaangkon kaluwasan that time. The Old Testament scriptures. So let's review sang aton nga natun-an the parable of the 10 virgins. Number 1, ang aton nga pagtuo kag relasyon sa Dios. Personal ina. Wala na siya gina-share. Ikaw ginaya patubo sang imo nga pagtuo. Ikaduha, faith is a marathon, not a sprint. Tani, akon nga handom, ang tanan nga mga nagasimba diri, mapatay man sila, o kung mag-abot ang Ginoo, ara magyapon. Kay masubo pila kadlaw nga
makita mo dito na sa sagwa, wala na nagadumdum nga mag-alagad sa Ginoo, wala na nagadumdum nga mag-fellowship sa aton nga mga kauturan. So faith is a marathon, patapos-tapos ini. Hindi ini padasig-dasig. It doesn't matter kung ano kadamo ang nabalaan mo. It doesn't matter kung ano kadamo ang ginhimo mo sa Ginoo. Ang importante nga ara ikaw sa katapusan. Ikatatlo, opportunity has an expiration date. So samtang may opportunity kita subong, amo na ang pinaka-the best na opportunity nga aton himuon. Let us pray. Ginoo, salamat gid sang natun-an namon sa sini nga gabi. Buligi kami Ginoo nga mapukaw ang amon nga mga tagipusoon, amon nga espiritu. Na kundiin kami Ginoo maga-focus sang amon na bilin nga kabuhi diri sa kalibutan. Kabay pa Ginoo nga mangin mainalamon kami kaangay sang 5 virgins nga nagdala Ginoo sang reserve para hindi Ginoo mawad-an. Kabay pa Ginoo magapiparar kami sa tion sang imo nga pagbalik. Buligi kami Ginoo nga magtuman, magbantay kag maghalong sa amon nga mga kabuhi. Ining amon pangamuyo in Jesus name. Amen.